Pinaguho ng magnitude 7.8 na lindol ang maraming istruktura sa iba't ibang bahagi ng Mindanao kahit sa labas po ng maasim Sarangani kung saan naitala ang episentro ng pagyanig. Kabilang po sa kagimbal-gimbal na imahe ang aktwal na pagguho ng isang gusali na may fast food branch at tila natuklap din ang pader ng dalawang mall. Umabot na sa 19 ang naiulat na nasawi habang mahigit 100 katao ang sugatan. Batay sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Mga kapuso, may mga hinimatay ding estudyante. Lalo't ang malakas na lindol natapat sa unang araw ng pagbubukas ng klase. Narito ang aking pagtutok. Sa lakas ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig pasado alas 7:30 ng umaga kanina, animoy dinuduyan ang mga elementary student na ito ng Makayahay Elementary School sa Davao Occidental. Pilit silang pinakalma ng mga guro pero biglang bumagsak ang isang istruktura malapit sa kanila. Lingkod lang! Lingkod lang! Lingkod lang! Lingkod lang! Lingkod! Baba, down. Iyakan at sigawan din ang pumalakaw sa Demoloc Valley National High School habang nagsisilikas palabas ng kanilang mga silid sa gitna ng lindol. Habang naantala naman ang flag ceremony ng Davao del Sur School of Fisheries sa bayan ng Malalag. Ang mga estudyante ng Matanao National High School nagmamadaling umalis sa covered court at lumikas papuntang open area. Isang gusali na kanilang paaralan ang lumundo at halos gumuho. Ayon sa pamunuan ng paaralan, hindi na ginagamit dahil matagal nang inabandona ang gusali matapos ang magkakasunod na lindol noong 2019. Pero lalong malala ang sinapit ng Jollibee sa General Santos City. Napulbos sa isang iglap ang gusali. Sabay sa pagguho ang pagkasira ng kable ng kuryente. Maraming napaiyak at napahugulgol habang pilit na kinakalma ang sarili sa tumamang kalamidad. Customer, tao. Matapos ang pagguho, agad rumesponde ang mga rescuer para alamin kung may mga natrap sa loob. Pokpok, kung naay tao. Tao. Wasak na wasak ang mga pader at kisame, sira-sira rin ang mga gamit. Tila natuklap naman ang dingding ng SM City General Santos. Sa pagbagsak ng debris, nabalot na makapal na alikabok ang labas ng mall. Ang parking area, wasak na wasak din. Nabagsakan pa ng tipak ng mga pader ang ilang nakaparadang motorsiklo at e-trike. Wala na. Wasak ng kalibutan. Tila nabalatan din ang KCC Mall of Jensan nang matuklap at bumagsak ang isang pader. Wasak. Hindi rin nakaligtas ang gusaling ito ng isang universidad. Nasira rin ang isang branch ng McDonald's. Tipak-tipak ng konkretong pader ang nagbagsakan na ikinawasak ng ilang motorsiklo. Gumuho pati ang kisame ng gusali. Sa mga mesa, upuan at dasal, napakapit ang ilang inabutan ng lindol sa ikawalong palapag ng isang gusali. Sa lakas ng pagyanig, nagpagsaka ng ilang gamit. At tila nagsayawan din ang mga ilaw sa loob. Mga kapuso, sa General Santos City naman, kabilang po sa mga gumuho ang isang supermarket. 2 ang patay, pero may 7 iba pang nasawi sa buong lungsod. Nakatutok live si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Efren.
Emil, as of 3 p.m. nasa siyam na ang naitalang patay dito sa General Santos City. Hindi iilang gusali at establishmento ang napruhan sa General Santos City ng 7.8 magnitude na lindol. Kasama sa mga napinsala ang dalawang palapag sa supermarket na ito sa Barangay Kalumpang. Mga kapuso, sa aking likuran makikita ninyo ang isang supermarket na gumuho bunsod ng nangyaring 7.8 magnitude na lindol kaninang umaga dito sa Barangay Kalumpang, General Santos City. At kung makikita ninyo, dahil sa tindi ng impact talagang bumagsak, bumigay ang pundasyon ng nasabing supermarket. Nakatagdang magsasagawa ng search and retrieval operation pa rin ang ating otoridad para tuluyan ng ma-rescue ang mga nasabing individual. May mga crack ang nakita sa mismong sangguniang panglungsod building sa General Santos City. Nasira rin ang harapang bahagi ng isang paaralan sa Barangay Lagaw. Nasira naman ang ilang sasakyan matapos malaglagan ng mga debris mula sa taas ng isang gusali. Matindi rin ang tama sa mismong episentro ng lindol sa Sarangani. Ang tulay naman na nagdudugtong sa General Santos City papunta sa Sarangani, bumigay kaya tuluyan ng isinara sa mga motorista. Sa bayan ng Malapatan, may mga gusali at bahay na nasira sa lakas ng lindol. Sa Alabel, Sarangani, gumuho din ang ilang cottage sa Ladol Beach dahil sa lindol. Patuloy ang monitoring ng MDRRMO sa kondisyon ng mga residente at sa pinsala ng infrastruktura. Nanawagan rin sa mga residente na mag-ingat sa posibleng mga aftershocks. Naitala ang episentro ng lindol sa dagat malapit sa bayan ng Maasim, dahilan kung bakit itinaas ng PBOX ang tsunami warning. Yes, Emil, ayon sa PBOX, ang paggalaw ng Cotabato Trench ang naging dahilan ng lindol kanina. At may kababawan daw ang bahagi ng trench na gumalaw kanina na nasa 300 kilometers ang lalim. Kaya marami mga gusali at establishmento ang naapektuhan dito sa Mindanao. Emil. Maraming salamat, Efren Mamak ng GMA Regional TV. Mga kapuso, hindi po bababa sa 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City. Sa Davao Region na aking pong nadaanan, kabi-kabila ang nakita ko pong pinsala. Yan ang aking tinutukan. Animong piano na tinipa ang mga natapyas at nagkaalasan ng mga salamin sa bintana ng gusaling ito sa Matina Aplaya sa Davao City. Kasunod ng pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol kaninang pasado alas 7 ng umaga. Grabe oh. Ang mga nabasag na salamin at debris ng gusali makikitang naglaglagan. Sa Matanao National High School naman dito sa Davao del Sur, bukod sa takot at pangambang dulot sa mga estudyante sa unang araw ng pasukan, may gusali pa sa eskwelahan na bumigay dahil sa pagyanig. Mga kapuso, ipakikita po namin sa inyo ngayon ang itsura ng isa sa mga gusali ng Matanao National High School na pinaluhod ng pagyanig kanina. Tuluyan ng hindi mapakikinabangan pa ang mga silid-aralan. Bumagsak ang mga kisame, sumayaw ang mga pader at nabaluktot ang mga poste at humalik po sa lupa ang second floor. Buti na lamang hindi na po ginagamit ang gusaling ito mula pa noong 2019 dahil una nang idineklara bilang structurally defective. Mga kapuso, ang gusaling ito, kung nasaan po ako ngayon, ang ginagamit ngayon ng mga mag-aaral. Hindi po ito kinakitaan ng anumang damages, kaya't sa oras na ibalik na ang klase, ito pa rin ang papasukan at tuloy-tuloy ang magiging klase ng mga mag-aaral. Sa General Santos City naman, hindi raw bababa sa 1 bilyong piso ang pinsalang dulot ng lindol. As to structural damages, naiulat kanina ng ating City Disaster Risk Reduction Management Office, DRRMO, na at least ang kanilang estimated kanina pa yung mga alas 2, dyan sa mga 1 billion na damages. Merong 5 malls, merong 7 hospitals, 4 hotels, 5 schools, 3 restaurant, 2 bangko, 2 pharmacy, at saka 2 simbahan. And then, ang Jensen Airport din po ay merong structural damage.
dahil patuloy ang nararamdamang aftershocks. Naghihintay pa ng go signal para makapagsagawa ng structural assessment sa lungsod. They are still waiting for a go signal from the City Disaster Risk Reduction Management Office and other concerned agencies na magbibigay ng clearance sa kanila na pwede na pasukil yung mga buildings. Ramdam nga sa Davao Region ang lakas ng lindol kaya bumigay ang isang school building. At pinag-adya naman na nasa labas pa ang mga estudyante na maganap ang pagyanig. At nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel, kamusta dyan? Pia, binulabog ng malakas na pagyanig ang unang araw ng balik-eskwela sa malaking bahagi ng Mindanao. Karamihan sa mga paaralan ay nagsasagawa ng kanilang flag raising ceremony nang maramdaman ang pagyanig. Nagsasagawa ng flag raising ceremony sa Matanao National High School sa Matanao, Davao del Sur. Nang bigla na lang naramdaman ang malakas na pagyanig. Ang mga estudyante, mabilis na lumikas sa katabing open area. Pero sa lakas ng pagyanig, 2-story school building na ito, bumigay. Sa sunod-sunod na lindol na naranasan noong taong 2019, nakitaan na umano ng mga bitak at danyos ang school building na ito. Kaya't simula noon ay hindi na nila ito ginamit pa at inabandona na. At sa nangyaring malakas na pagyanig kaninang umaga, pinadapa na ng lindol ang school building. Kasi facing yung mga bata natin sa flagpole, nasa likod po, medyo malayo po din sa mga bata. Ito po yung building natin na condemn na siya, hindi na siya pinapagamit since 2019 kasi nasira ito. In fact, naka cyclone wire yan siya para hindi talaga mapasukan ng mga bata. Nakaschedule na rin umano ito para i-demolish. Agad na pinauwi ang mga estudyante at guro. Sinuspindi din ang klase. Sa awa ng Diyos, lahat po ng ating students ay safe. Meron lang yung iba, mga iilan-ilan na medyo nag-hyperventilate. Yun naman ay natugunan ng ating mga nurses at ng ating ambulance from the LGU. Binalot din ng takot ang unang araw ng balik-eskwela sa Santa Ana Central Elementary School sa Davao City. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang flag raising ceremony para sa opisyal na pagsisimula ng school year 2026-2027 nang biglang agad na pinaupo ang lahat. Nagbigay naman ng instruction ang principal na maging kalmado. May ilang naiyak na lang sa sobrang takot. Ang lugar kung saan sila nag-flag raising ceremony ay siya ring evacuation area ng eskwelahan. Agad silang nag-alay ng dasal habang patuloy na nararamdaman ang tila pagduya ng paligid. Nang kumalma na ang sitwasyon, pinayagan na makauwi na ang mga estudyante na may kasama o sinundo ng kanilang magulang. Mabuti na lang at unang araw pa ng pasukan at karamihan ay sinamahan muna ng mga magulang ang kanilang mga anak sa eskwelahan. Sa Davao City National High School, agad na pumunta sa school grounds ang mga mag-aaral at guro. Ilang estudyante ang nahimatay at nahilo dahil sa takot. Agad naman silang binigyan ng paunang lunas ng responders. Napinsala rin ang bahagi ng pader na malapit sa gate ng Apolinario Mabini Elementary School sa Bangkal. Makikita rin ang malaking bitak sa pader ng isang condominium building na ito. Agad na sinuspende ng City Government of Davao ang klase sa lahat ng level ng pampubliko at pribadong eskwelahan sa Davao City, kabilang na ang mga opisina ng local at national government agencies. Nabulabog din ang flag raising ceremony sa Dimoloc Valley National High School sa Davao Occidental. Agad na inilikas ang mga estudyante at mga guro.
Pia, ayon sa alkalde ng Matanao, Davao del Sur ay magsasagawa ng assessment ang kanilang Municipal Engineering Office at MDRMO sa mga gusali bago pa man ang pagbabalik ng pasok ng mga estudyante, gayon din ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan. Pia. Argel, meron ba tayong ideya kung gaano katagal ang isasagawang assessment para malaman ng mga estudyante kung kailan sila makakabalik sa eskwelahan? And so far, Pia, nakausap natin ang alkalde mismo ng Matanao, Davao del Sur kanina at sabi niya ay bukas ay magsasagawa ng assessment sa lahat ng mga gusali dito sa Matanao, sa mga public schools, private schools at mga government agencies, ang kanilang ahensya upang masiguro ang structural integrity nitong mga gusali. At pagkatapos niyan, magbibigay sila ng clearance as to the days kung ilang araw, wala pa siyang ibinigay ng complete na araw. Ngunit sabi niya, as long as makapagbigay na ng clearance itong kaniyang mga nasa Municipal Engineering Office at MDRMO na structurally sound na ang mga gusali, ay ililift na niya ang kanyang suspension order at maglalabas ng bagong executive order sa resumption ng klase at pagbabalik ng trabaho ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan. Pia. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV. At mga kapuso, makaraang padapain ng lindol ang maraming istruktura, tila naparalisa naman ang mga motoristang nasa kalsada at ang mga nasa matataas na palapag. Doble naman ang pangamba sa mga baybayin dahil sa tsunami warning. Nakatutok si Maki Pulido. Takot na takot ang mga estudyante at guro ng Little Baguio Elementary School sa Davao Occidental. Sa lakas ng magnitude 7.8 na lindol, napaupo at napadapa na lang sila sa school grounds. Kanya-kanya ring yapos sa mga magulang na naghatid sa kanilang mga anak papasok sa paaralang ito. Relax. Dali-dali namang naglabasan ng eskwelahan ng mga mag-aaral na ito. Relax lang. Hindi lang, bakit. May mga estudyante pang hinimatay. May mga estudyante ring sinaklolohan sa Davao City National High School. Lord, kusog king lindong nangaguba na among gamit namin sa 8th floor. Oh my God. Nasa ikawalong palapag ng kanilang condo unit naman ang babaeng ito nang lumindol. Kasama niya ang kanyang anak sa kwarto habang yumayanig. Taro, come here. Hinanap muna nila ang kanilang alagang pusa bago lumabas ng gusali. Sa gitna ng mga nagkalat na debris, dahan-dahan ding bumaba ng fire exit ang ilang inabutan ng lindol sa isang mall sa Davao. Mababakas sa mga nagtuklapang pader ang lakas ng pagyanig. Oh my gosh, Lord. Tama na. Mistulang dinuduyan naman ng mga motorista sa South Cotabato na inabutan ng lindol sa gitna ng kalsada. Ang isang residente na pahabulgol. Nagkalat din sa gilid ang mga nagbagsakang bote ng soft drinks. Sa isang barangay sa Coronadal, bubong na lang ang naaaninag sa bumigay na covered court. Marami ring bahay ang nasira. Pati tanggapan ng gobyerno. At mga kalsada at tulay. Dama rin ang epekto ng pagyanig sa dagat. Ang mga barko at bangkang ito sa isang pier sa Tawi-Tawi, mistulang hinihila palayo sa dalampasigan. Taas ang tubig sa Kemba. Napansin din ng mga residente ang pagtaas ng tubig doon. Sa Basilan, 3 bahay sa dalampasigan ang nasira. Dagdag pangamba para sa mga residenteng malapit sa dagat ang inilabas na tsunami advisory ng PHIVOLCS na kinansela rin kalaunan.
Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nagbigay ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno para umaksyon kaugnay ng malakas na lindol sa Mindanao. Tiniyak din ng gobyerno na may sapat na pondo para sa pagtugon sa sakuna. Nakatutok si Ivan Mayrina. Unang araw pa naman ng klase ngayon nang yanigin ng malakas na lindol ang maraming eskwelahan sa Mindanao. Kaya pinasuspindi muna ni Pangulong Bongbong Marcos ang pasok sa mga apektadong lugar para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Makikipag-ugnayan ang DepEd sa mga lokal na pamahalaan para sa maayos na pagpapatupad ng klase sa Mindanao. Inatasan din ng Pangulo ang Office of Civil Defense at ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para pangunahan ang pagtugon sa sakuna. I-establish po natin ngayon ang National Interagency Coordinating Cell para po sa mga responses na gagawin natin doon sa naapektuhan na lugar. At tuloy-tuloy po ang coordination natin sa ating mga local DRRMOs. Ang Department of Social Welfare and Development pinaghanda ng mga paunang tulong sa mga apektado, gayon din ang mga pansamantalang matutuluyan. Inutusan din ng Department of Public Works and Highways at tiyakin ang kaligtasan ng mga mahalaga infrastruktura kasunod ng pagyanig. Ipinag-utos din ng Pangulo sa ahensya na tiyaking madadaanan ang mga rutang kailangan para sa rescue at relief operations. Pagtitiyak ng pamahalaan may sapat na pondo para sa disaster response. Ayon sa Budget Department, nasa mahigit 13 billion pesos sa Quick Response Fund ng mga ahensya at may mahigit 34 billion pesos naman sa ilalim ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.